Ang kapistahan ngayon ay hango sa isang mahalagang pangyayari sa kontinente ng Europa noong 16th century. Nagsama-sama ang mga puwersa ng ilang mga bansa doon sa pangunguna ng Espanya upang pigilin ang paglusob ng mga puwersa ng mga Turko o ang mga Ottoman. Ang mga kalaban na ito ay tagasunod at tagapagpalaghanap ng pananampalatayang Islam. Dahil malaki ang posibilidad ng pagkatalo ng mga puwersang Kristiyano, hiningi ni Santo Papa Pio IX na magdasal ang lahat ng tao sa Europa ng Santo Rosario upang makamit ang tagumpay sa tulong ng mahal na Birhen Maria. At bagamat napakalaki ng puwersang Turko, napabagal ang pag-atake nila patungo sa kontinente at napilitan silang bumalik. Isa itong malaking tagumpay na itinanghal bilang isang tunay na himala na dulot ng mahal na Birhen dahil sa pagdarasal ng Santo Rosario. Natatawag ang kapistahan ng Our Lady of Victory, mahal na Birhen ng Tagumpay, na taon-taon ipinagdiriwang tuwing ika-7 ng Oktubre bilang pagunita sa pangyayaring ito. Dumaan ang ilang panahon at pinalitan ang kapistahan ng titulong Feast of the Holy Rosary o Kapistahan ng Santo Rosario. Napalitan ulit ang tawag ng pistang ito ng bagong pangalan, Our Lady of the Rosary, mahal na Birhen ng Rosario, na siyang ginagamit natin ngayon. Nasa puso ng kapistahan ito ang kapangyarihan ng panalangin, lalo na ang panalangin ng Santo Rosario. Sino sa mga Katoliko ngayon ang hindi nakaalam tungkol sa Santo Rosario? Ang mga kwintas na binubuo ng mga butil na siyang gabay ng pagninilang o pagninilay sa mga misteryo ng tuwa, hapis, luwalhati at liwanag. Sa maraming lugar kung saan bihirang makadalaw ang mga pari, kalimitan na ang Santo Rosario lamang ang tagapagpanatili ng matatag na pananampalataya ng mga tao. Halos lahat ng mga dakilang relihiyon sa mundo ay may mga rosaryo na ginagamit, tulad ng makikita natin sa mga Buddhist, Hindu at Muslim. Kaya ang paggamit ng mga ito ay isa sa pinakamatandang paraan ng pagdarasal. Ang kaibahan ng rosaryo ng mga Kristiyano ay ang pagdarasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria, habang inaalala ang misteryo ng pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus at ang kanyang mahal na ina. Ito ay vocal prayer, dahil kabisado at paulit-ulit na binibigkas ang mga salita. Pero ito din ay contemplative prayer, dahil ito ay nagmumula sa pagtutuon ng isip at puso sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang mga panalangin ito din ay biblical prayer, dahil ang mga dasal ay mga misteryo ay pawang nagmumula sa salita ng Diyos. Isang popular na kwento ang nagsasabi na ang Santo Rosario ay binigay ng mahal na Birhen Maria kay Santo Domingo de Guzman, ang tagapagtatag ng Order of Preachers o Dominican, bilang mabisang sa pagpapalaganap ng katotohanan laban sa mga nagtuturo ng maling pananampalataya. Ang buong buwan ng Oktubre ay tinatawag na din Month of Rosary, dahil inanyahan ng lahat ng magdarasal nito buong buwan. Sa Pilipinas, popular ang pagdarasal ng Santo Rosario sa mga simbahan at sa mga grupong pangsimbahan bilang isang debosyon. Ito rin ay pinapalaganap sa tulong ng Black Rosary Movement, kung saan dinadala sa bawat tahanan ang imahin ng mahal na Birhen upang akayin at turuan magdasal at magdebosyon ang mga membro ng pamilya.
Noong panahon na halos lahat ng Katoliko sa Pilipinas ay matatagpuan may dalang Santo Rosario sa kanilang bulsa o sa kanilang bag sa paglabas ng bahay bilang tanda ng pagmamahal sa mahal na Birhen at sa espesyal na panalangin ito. Napakagandang panalangin ang Santo Rosario dahil ito din ay madali, mabisa at malapit sa ating puso. Sa aking pagkabata, kami ay nagdarasal ng Santo Rosario gabi-gabi bago matulog. Ang mga dasal na bumubuo sa Santo Rosario din ang mga salitang naging kalakbay ko doon pumasok ako sa seminaryo. Noon nauuso ang pagsusuot ng kwintas na Santo Rosario sa leeg bilang isang dekorasyon. Subalit mas maganda kung ito ay hindi palamuti sa katawan, kundi isang kasangkapan sa panalangin. Ugaliin natin na laging magdala ng Santo Rosario sa ating bulsa o bag sa tuwing tayo ay lalabas ng bahay. Higit pa doon, ibalik natin ang araw-araw na pagdarasal nito kasama si Mariang ating ina tungo kay Jesus na ating tagapagligtas at Diyos. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas at I-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po. mga kaparokya.